So eto na po, matindi to. Etong pag-usapan natin ngayon at may pahayag na si Senator Rodante Marcoleta at etong si Congressman Mike Defensor ay ipapatawag na sa magaganap na Senate hearing. At eto din po no, si Kerubin ay talagang may matinding banat mapatungkol sa mga korap at mga mastermind dito sa flood control scam. Ayan yung mga pag-uusapan natin ngayon. Oh, grabe no, patindi na ng patindi yung korupsyon talaga sa Pilipinas, tapos yung presidente wala pa ring alam. Wala pa ring alam si Marcos. Katwiran niya, hindi daw siya nangingialam kasi nga daw hinahayaan niya lang daw yung para hindi daw masabing nangingialam daw siya sa isyong ito. Anak ng teting ikaw presidente, ikaw pumirma ng mga budget na to, tapos ngayon ayaw mong lumabas na parang pinapakailaman mo. Lupit mo talaga. Ang galing ng administrasyon no. Talagang consistent sila sa tinatawag na yung pagsisinungaling, yung hindi pag-amin, diba? Alam niyo, sa totoo lang, ngayon natin na pagtatantong na totoo yung sinabi dati ni Leni Robredo na sinungaling at talagang mandarambong itong si Marcos Jr. So yan, eto. Para lubos nyong maunawaan ay ating papanoorin po itong ang interview po dito kay Senator Marcoleta at dito kay Kerubin. Ito yung malapit na mga pag-uusapan natin ngayon. So ito po, panoorin natin. Si Drew Nasino at John Ibanez po, DWIZ po, Senator. Drew and John. Opo. Morning, sir. Okay. Good morning po, sir. Opo. Salamat po, sir. Salamat po sa inyo po pagpapaunlak. Senator, first things first, of course, mainit po itong issue kay Ginoong Orly Guteza at meron pong desisyon ang Manila Regional Trial Court Branch 18. Ano po masasabi ninyo dito po sa inilabas po na desisyon na i-refer sa DOJ, ito pong sinasabing falsified documents ni Guteza para investigahan at kasuhan nga po at yung mga gumamit po ng kanya pong affidavit? Pinaiinit lang yan, John and Drew, kasi nakakapagtaka kung bakit sila nagko-concentrate sa bagay na yan. Ang sabi nga nila dyan, creating mountain out of a molehill, para magawa ni Guteza yan, ay siguro dapat pinasok niya yung opisinang nagnotaryo. Hiniram niya yung stamp ng notarial details. Hiniram niya yung dry seal, Tapos hinanap niya yung tawag diyan yung libro nila na pinagnotaryo para makuha niya para maituloy niya yung document number, yung page number, yung book number. Imposible para makuha lahat ni Guteza yun at siya yung gagawa nun. Ang pinaka nangyari dyan, kagaya ng kalakaran ngayon, lalong-lalo na sa mga lugar na nakapila lahat yung mga maliliit na opisina nagnonotaryo, hindi naman talaga nandun yung abogado. Oo, actually, naman. Bibigay mo lang yung dokumentong gusto mong ipanotaryo. Pagkatapos, isosoli nila sa'yo, kompleto na yun. Kahit saan naman yan, Senator, di ba? Pirma, at sisingilin ka nila, magbabayad ka, alis ka na. May dry seal yan. Meron bang nagpanotaryo na bago siya umalis, ay sinino niya muna, ma'am, sir, gusto ko lang pong masiguro na kayo nga po yung nakapirma rito. Pwede mong pumirma kayo dito sa isang papel para makumpara ko lamang po itong pirma dito sa ninotaryo ninyo. Para may resibo. Nangyayari ba yun? Alam mo, yung judge na yun, ako pang pumunta sa kanya Bukod doon sa gusto kong makita kung talagang hindi nga niya pirma yun, humihingi ako
ng mga dokumento na dati niya nang ininotaryo, halimbawa, August, July, June, April, March, February, January. Yung taon na ito magsimula para maikumpara ko lang kung yung ginamit na stamp pad at saka yung pirma. Pareho. Kung magkapareho naman halimbawa, bakit mo ngayon aakusahan si Gutesa? Alam mo dyan, Drew, Opo. dito lang ako nagtataka kung bakit dito sila nagko-concentrate. Alam mo, sa aking palagay, at ito'y paniwala ko na, itong statement ni Gutesa, ito ang pinaka-credible sa lahat ng statement na nagpahayag doon sa Blue Ribbon. Si Gutesa has nothing to gain here. He has everything to lose. Pati buhay niya, pati buhay ng pamilya niya, isinapanganib niya. Wala siyang kikitain dito. Alam mo sa batas ng ebidensya, yung law on evidence, sino man ang gagawa ng testimony o pagtetestigo against his own interest, yun ang pinakamabuting ebidensya. Right. Si Gutesa, gano'n ang ginawa. Sinuong niya yung buhay niya. Pati pamilya niya, nilagay niya sa panganib. Para lamang makapagsiwalat siya ng isang bagay na nalalaman niya. Right. At kung hindi niyo napansin, si Gutesa lamang ang nag-connect sa pagitan ni Saldico at saka ni Martin Romualdez. Ito ang kinatatakutan ng mga yan. Akala naman ng abogado na yan, tapos na ako sa kanya. Sa sandaling makakuha ako ng kopya na ninotaryo niya, meron na akong isa Meron na akong isa Dito nila gustong ilagay, dito nila gustong ibaling yung pag-uusap. Alam mo, Jan, gagawa ko na isang paghalimbawa. Halimbawa, merong isang nag-tip sa inyong dalawa na isang magnanakaw ng kalabaw. Hindi nyo ba papansinin kung sino yung sinabi niya na magnanakaw ng kalabaw? Ang gigisa inyo ba yung nag-tip sa inyo? Ito yung pinaka-problema ngayon Ang Blue Ribbon Committee nahulog na doon sa aking pagpapalagay na ito'y nauwi na sa police investigation Hindi na investigation in aid of legislation. Palibhasa kasi yung nag-chairman, police talaga Pinupulis ba, Senator Marcoleta? Banggitin nyo? Pinupulis? Ano? Pinupulis ba yung investigasyon? Hindi ba police investigation ang nangyayari? Okay. Nag-tip yung tao, ito yung magnanakaw ng kalabaw kanya. Imbes na yung magnanakaw ng kalabaw, ang usisain nila at gumawa sila ng paraan para matukoy talaga kung totoo yung sinasabi nung nag-tip sa kanila. Aba yung nag-tip sa kanila, ang ginisa. Gusto siya, yun po yung gustong idemanda. Opo. Saan ka naman nakakita na si Gutesa gagawa pa ng paraan para siya pa yung pumirma doon at kukuha ng dry seal at kukuha ng mga dokumento doon para siyang magsulat doon Siya magkukusa, ganon? Saan ka naman nakakita ng ganon? Imposible naman yun. Senator Marcoleta, with your indulgence, pasensya na po. Baka lang makalimutan ko yung tanong. Pinabanggit nyo kanina na walang mag-gain si Gutesa sa pangyayaring ito. Naniniwala po ba kayo na kung sino man yung nagdala sa kanya sa inyo ay walang ipinangako kay Gutesa, Senator Marcoleta? Tanungin ninyo si dating Congressman Mike Defensor. Siya yung tumawag sa akin para makipagkita sa kanya. Opo. Sabi ko sa kanya, Mike, wala na akong panahon ngayon. Magsisimula yung session namin at 3 o'clock. Sabi niya, Sen, baka meron kang 10 minutes dyan or 15 minutes kasi nandito lang naman kami dito sa... Tutukuhin ko na. Talaga namang yun na sinabi ko sa pagdinig. Yung sa Seascape, merong Golden China dyan. Dahil yun ay 5 minutes lang naman sa Senate, tinagpo ko yung tao. Kasi basahin mo lang, sabi niya, meron siyang prepared na affidavit dito. Yun ang ginawa ko. So ngayon, kailangan ipatawag nila si Mike Defensor. Yun! Kanina pa namin binabanggit, Senator. Okay. Oo. At hindi lang naman si Mike Defensor ang nandun. May 2 pang taong kasama niya, bukod kay Gutesa. Kasama ni Mike, 3 sila. Pang-4 si Orly Gutesa. Sino po yung dalawa, Senator? May idea po yun? Si Mike Defensor na siguro. Baka magkamali pa ako sa pangalan. Senator, yun ang bago, ha?
pagkakabanggit nyo na willing kayong at mas dapat tumarap at ipatawag si dating Congressman Mike Defensor, Senator. Ipatawag lahat. Kaya lang, alam mo, kaya nga ayoko sanang dito mapunta yung pag-uusap. Ibinabaling nila sa isang bagay na hindi dapat ito yung tukuyin eh. Pero kung yun ang gusto nilang tukuyin, puntahan natin sandali. Po. Pero yung sinasabi ni Gutesa, na may binanggit siyang mga pangalan doon, kamukha nung tumatanggap ng pera, yung nagbibilang ng pera, ang pangalan ay John Paul Estrada, merong Mark Tiksay, hindi man lang nila tinawag. Ayaw nilang tawagin yun. Yun ang mga matitibay na dapat ipatawag doon sa committee. Takot na takot si Ping Lacson na mabunyag o matukoy talaga si Martin Romualdez. Sasabihin ko na sa inyo, hindi kami magkalaban ng taong yan. Kung gusto niya talaga na sumama sa akin sa pagtukoy ng mastermind, kumbaga sa isda, yung pinakamalaking isda, huwag niya akong awayin dito sapagkat pareho lang ang layunin namin. Hindi ko siya maintindihan eh. Alright. Yung Gutesa, sinadya akong gawin yon na in-encourage ko silang magpasailalim sa Witness Protection Program sa pag-aakala ko na mahirap talagang matukoy ang mga mastermind kung simpleng pagdinig lang. So na-encourage ko, lumabas yung tao, nakapagsalita initially ng 17 congressmen. Tinawag ba niya kahit isa doon? Wala. Opo. Yun ang hindi ko gusto sa kanila. Yun ang nahahalata ko sa kanila. Sa sandaling natutukoy ang pangalan ni Saldico at saka ni Martin Romualdez, iniiba nila ang usapan. Alright. Senator, maituturing po ba natin na itong kay Gutesa ay perjury po yan at hindi po ba dumaan sa proper vetting procedure po ng Senado ito pong si Orly o si Orly Gutesa pati po yung kanyang sinumpang salaysay, Senator? Sinong nagsabing perjury? Maituturing po ba? Maituturing po ba yan? Maituturing? Hindi nga, sinong nagsabi na maituturing na perjury? Alright. Sino? Magsabi ka ng pangalan kung sino nagsabi. So, hindi pa ho natin... Hindi, si Senator Lacson ang nagsabi, di ba? O di patunayan niya nga. Total, maghaharap naman kami, di ba? Sa November. Bakit hindi ang ipatawag niya yung abogada para makita natin, para matanong din natin. Meron ka bang lugar doon na nagpapanotaryo ka doon sa Pasay City? Sa'yo ba yun? Kasi kung hindi man ikaw ang pumirma dyan, chances are, meron kang nilagay na tao doon na taga-pirma. Isipin mo, nasa book 8 ka na, ginawa niyong hanap buhay talaga to eh. Parang cottage industry na itong rito sa atin. Kayong dalawa, alam nyo rin naman ito, pumunta kayo sa isang makapal na tao, yung maramihan tao. Sa seat hall na lang, nakapaikot ang nagnonotaryo dyan. Meron bang nagpapanotaryo? Lalapit bago siya umalis eh. Pasensya na po kayo. Pwede bang pumirma lang kayo dito sa papel na to para masiguro ko lang po na kayo po ang pumirma nito? Tama rin naman. Paano nakuha ni Gutesa yung dry seal? Paano niya na-stamp? Yun lamang alam mo, yung maliit na stamp pad na nakalagay yung Manila. Right. Mag-i-invento pa ba? Pirma pa. Hindi naman pirma ni Judge Manila, yung tapos ididiin niya doon sa space para makita niya yung lugar Manila. Apo. Right. Ay, Senator. Pinaka-imposible ang ini-imagine ng mga taong ito. At di umano, ako parang gumawa niyan. Tingnan natin. Kailangan ipatawag niya pati yung judge. Kasi yung judge, ako mismo nagsabi sa kanya, nire-request ko sa kanya. Pinaka-importante po rito, judge. Bigyan nyo lang po ako ng sample, okay na po ako. Apo. Ako pa nagpunta ron, pagkatapos na sumagot sa akin, hindi raw niya ako pwedeng kasi I am not party to the case. Sino ba ang party to the case? Yung bang abogada nagpunta sa Blue Ribbon Committee para siya mag-complain? Hindi. Gumawa lang siya, pinaano niya sa social media, pinalabas. Dapat hindi ganon. Dapat pumunta siya sa Blue Ribbon Committee at siya mismo ang nagpahayag ng complaint doon na hindi ko pupirma yan. Walang ganun eh. Walang ganun eh. Yun ang sinamantala naman itong mga taong ito na nagkukunwa na gustong matuko yung malaking isda. Right. Medyo segue lang ako with your indulgence, Senator Marcoleta. Ano naman po reaksyon nyo at may mga pinakakasuhan na ang ICI sa Ombudsman kaugnay ng flood control scam? Sino yung mga... Senators Villanueva Estrada. Alam mo, Drew, dyan, ako okay lang sa akin, magkaso sila eh.
magsimula, hindi ko naman na minapaliit yung maliliit na isda. Tama rin naman, basta nasangkot dyan, isama lahat. Pero kapag ka naman, deliberate naman, iniiwasan mo yung malalaki, nagtataka na Ay, ako dyan. bungal-bungal. Bakit? Pinaka-credible si Gutesa. Bakit hindi tayo mag-concentrate doon? Tinuro niya si Saldico, tinuro niya si Martin Romualdez. Aba, wala man lang gustong magumpisa kung paano natin sisya sa atin itong mga ito. Tinuko niya yung Mark Texay, tinuko niya yung John Paul Estrada. Silang nagbibilang ng pera, silang tumatanggap ng pera. Ayaw man, takot na takot tawagin yung dalawa na yon. Hindi niya ba nahahalata ito? Opo. Pagka Martin Romualdez, ayaw nilang kalkalin. Pero ipapatawag daw, Senator, sa susunod na hearing. Aba, yan ang inihintay ko eh. Yun. Ipatawag. Aha. Ang tanong dadalo ba? Ipatawag. Opo. Unahin mo na lang yung Mark Texay. Pagsama-samayan, Mark Texay at saka yung John Paul Hernandez, John Paul Estrada. Pagkatapos, kung makakarating si Saldico, at saka yung Kung pinakamalaki. makakauwi. At saka yung pinakamalaki, Martin Romualdez. Alright. Opo, Okay. opo. So marami pa tayong Ayun, aabagan, diretsyahan Senator tayo, Marcoleta. hindi sila eh. Ayaw nilang humarap, ayaw nilang harap-harapan na pag-uusap. Puro Twitter, puro interview. Pero Sokmed, ah. Pati TikTok. Pati shock, lahat. Anyway. Sino ang maniniwala na si Gutesa, makukuha niya yung dry seal, makukuha niya yung stampad, dalawang stampad yun, at makukuha niya yung document number, page number, book number. Please, Mariosep naman. Alright. Maraming salamat po sa inyong oras. Hello, Ma'am Pinky. Good evening. And to our General, General Kerubin, good evening, sir. All right. Unang-una po, ano ho ba talaga ang sinabi ng Navy, or at least the statement of the Navy, with regards to the claim of former Congressman Mike Defensor na si Sergeant Gutesa daw is being taken care of or is being protected by the Marines? Yun po ang sinabi niya sa akin kagabi sa aking interview. Okay. First and foremost, Ma'am Pinky, we would just like to inform everyone that the Philippine Navy and the Philippine Marine Corps exercise due diligence in investigating, in checking if indeed these claims are true. But we would like to assure you that the Philippine Navy and the Philippine Marine Corps is not protecting nor having under its custody Mr. Gutesa. We have checked this several times already po, ma'am. Why did you have to check it several times? Were there issues already in the past that actually people thought that he was there in the compound of the Marines? Ma'am, because there were questions already being asked, so we just wanted to make sure for that. How long ago were you checking if indeed he was in the compound of the Marines? We would just like to, thank you for the question, ma'am. We would just like to ensure everyone that Mr. Gutesa is already not in the active service. So he's considered as a private citizen. So anyone within camp is already unauthorized. If you are not anymore part of those authorized to be inside camp, definitely your presence would be questioned. So the presence, I would just like to emphasize that your Navy exercised due diligence, and we would like to inform everyone that Mr. Gutesa is not in the custody of the Philippine Marine Corps nor the Philippine Navy, ma'am. Let's go to, please stay on the line, ma'am, and I'll talk to Colonel Ariel Kerubin here. Maaari ho kaya, Colonel, kaya ko lang po tinatanong si spokesperson, is it possible, because at least this is what I gathered from former Congressman Mike Defensor, na ang sabi po niya, as I recall, pagkatapos daw po ng Senate hearing, hindi na ho siya humingi ng tulong or security from the DOJ or the Senate because sa palagay daw ni Congressman Mike Defensor, baka daw may nakausap siyang mga Marines at ang pagkaalam niya, diniretso na daw po siya doon. Doon daw po siya, bakit po parang natatawa kayo? Well,
Pinky, let me set it straight na kasi nasali lang tayo dito nung one time kasi I posted something on Facebook. Ang nakalagay doon Orly Regala Gutesa, you made me proud as a Marine. Hope other security details similarly situated will come out if their conscience bothers them too. Maaring doon sila natataranta kasi parang ang dating, para ako nag-encourage pa na lumabas yung mga whistleblowers. So, to tell you, frankly, no? Nagtanong-tanong naman ako sa Marines kung sino ba tong Master Sergeant, I don't know, Master Sergeant Orly Gutesa or ano. And I found out na maayos naman yung serbisyo niya. And he was with us daw during the all-out war in 2000, no? He was with 4th Marine Battalion. I was with the 1st Marine Battalion. And he was assigned to the Marine Security and Escort Group. Kasi Intel trained. So, yan, no? Mandali mo lang kasi mapagtanungan din. But of course, the camaraderie that exists sa Marines, buong-buo pa rin yan na maaring ganun na nangyari na tinawagan siya na mga kabatch niya ba or pero hindi talaga ba't naman siya papasok ng kampo? Kasi retired na siya. So, tama po yung sinasabi ni Captain Marisa Martinez na kapag, ang sabi niya po is when you are retired and not in active service, hindi ka na authorized pumasok sa kampo. No, hindi naman, pwede ka pa rin pumasok. Pero, pwede, sorry, okay. Yeah, pero kung sasabihin na nakatira ka ron o titira ka ron or somebody will take custody of you, then that is not really true kasi you're no longer with the active service. Is it not possible, Colonel Ariel, na meron po siyang posibleng kaibigan na nangamba para sa kanyang buhay, kaya't kinupkup siya at let him stay there in the compound? Would that be possible? Wala naman kasi ron yung mga quarters doon quarters sa mga official to No, sa enlisted personnel naman doon naman sa kabila na I doubt, no? I doubt. Let me go back to Captain Martinez. Captain Martinez, so you have been checking, sabi mo nga, the Navy has been checking if he's there. And as mentioned a while ago, kapag not in active service, parang, let me repeat and clarify, you are not authorized to na manirahan o manatili doon sa compound para po malinaw. So, ano po ang is there a theory that you have in mind, that the Navy has in mind, why Congressman Mike Defensor, former Congressman Mike Defensor was pretty sure that he is there, at hindi lang po yun pati yung kanyang pamilya ay kinuha at kinupkop at pinrotektahan din ng mga kasama ni Sergeant Gutesa sa Marines. Ma'am, I would just like to clarify the previous statement. Indeed, those who have retired or resigned from the service are not anymore authorized to live inside camp because we have our camp regulations, and the camp commander knows who are authorized. So those who are authorized are those in active duty, their immediate families, and if you have a house help, you still need to register the name of your house help. So monitor po yung mga those who are living in your respective quarters, and of course in our headquarters and the different units there, it is unauthorized to have someone who is not part already of the unit staying inside your unit. So that's just a clarification. And to your question on the statement of Sir Mike Defensor, well, the Philippine Navy does not want to speculate on the statements or motives of private individuals. Our focus in the Navy and the Philippine Marine Corps remains on our institution mission, which is to safeguard our national sovereignty and serve the Filipino people. He said this, Captain, in fairness to the Marines, kinukup agad, but eventually tinago sila. This is regarding the family of Sergeant Gutesa, so as not
to endanger them. So that's what I want to find out, because apart from Sergeant Gutesa supposedly there in the compound of the Marines, ang sabi po niya, kinukup agad yung pamilya but eventually tinago nila so as not to endanger them. What about this particular statement? Did the Navy also look into this? First and foremost, ma'am, we would want to urge the public to refrain from spreading unverified information or to say any speculative statements that might unduly implicate the Philippine Navy or the Armed Forces of the Philippines. Ma'am, and I would just like to ensure everyone that your Philippine Navy understands the legal obligation of witnesses and those who are required to come before the court to court hearings, and we do not prevent any individual or potential witnesses from attending court hearings. Actually, the Philippine Navy would want to ensure that justice is served within the framework of the law. It doesn't really answer my question, Captain. I hope you don't mind, no? I was asking about the family of Sergeant Gutesa. Ang sabi po ni dating Congressman Mike Defensor ay kinupkup agad but eventually tinago nila so as not to endanger them, talking about the Marines. So my question was there any investigation, talk, or did the Navy look into this possible angle said by the former congressman? I would just like to inform everyone that Mr. Gutesa did not request any protection from the Philippine Navy. Okay. Yes, ma'am. And the family as well. If he did not ask for protection, what about the family, his family? For the Philippine Navy, Mr. Gutesa did not request, but for the family, definitely it would pass through Mr. Gutesa, and if that is already a personal matter for the family, and if they would contact their friends or the friends of Mr. Gutesa before or former classmates, it is their personal it's a personal matter which is beyond the Navy's purview. Captain, was there any talk, or when you looked into this, was there any time that Sergeant Gutesa actually made it to the compound of the Marines after the Senate hearing? Again, I would just like to inform everyone that Mr. Gutesa did not request any protection from the Philippine Navy. He did not seek any assistance or protection, and actually we have authorized agencies like the PNP whom he could approach if he would want to seek for protection assistance. All right. Philippine Navy spokesperson Captain Marisa Martinez, ma'am, thank you so much for your time. Thank you very much. All right. Let me go back to Colonel Ariel. I think have there been individuals who actually sought your help, humingi ng tulong sa inyo with regards to Sergeant Gutesa, sir? Yes. Okay. Marami naman yung iba, they were soliciting ba na suportahan ko siya. I mean, yung iba naman nagpapatulong para mag-surface siya. Alam mo, sabi ko nga, klaro naman, very consistent tayo sa anti-corruption and good governance advocacy natin. So paglabas nga nito, kaya naman lumabas yung post ko na yon, kasi sabi ko, Marines ito. No, ang dating talaga malakas ang loob, gaya ko, di ba? Parang, so yun ang After that, eto na, nawala na siya, maraming nanghihingi na, sir, protektahan natin, protektahan. Hindi ko nga alam kung nasaan eh. Di ba? Yun lang naman yung kaya lang, siyempre, when it pertains to the Philippine Marine Corps, ang nila si Ariel kasi, siya naman yung nalalapitan nila, ganyan. Which is true. Pero ito, in this case, yung mga kabatch niya ang nakikiusap sa akin na, sir, maayos yung serbisyo nito, ganito, ganyan, protektahan natin. And even, nakausap ko yung mismong officer ng yung MC2 Kotawa Intelligence, no?
Sir, ano yan? Sa Intel dati. And what were they saying? Well, they have nice words for him, no? So, bilib naman po sa kanya. Kasi yun nga, maliit lang naman kasi yung unit na kung wala ka sa ayos, no? Yung service reputation mo. Lalabas at lalabas. yan. All right, we're going to take a very short break. We'll continue our discussion. Who were able to watch the interview last night. Yes. And Congressman Mike was really saying, nandun po siya sa compound ng Philippine Marines. Nung inyo pong napanood yon at inyo pong narinig, ano pong pumasok sa isip ninyo? Well, sa akin kasi, after what I've been through, I'm very discerning, no? Hindi lahat ng napapanood ko o nababasa, hook, line, and sinker, kinukuha ko. Kasi maraming propaganda ngayon, no? It's all about, yun yung maingat ako na not even to take sides or basta ang nangyari lang dito, kaisa ako ng taong bayan na galit sa nangyari. Ganun lang kasimple yan. Galit sa korupsyon. Galit tayo sa korupsyon, galit tayo doon sa mga magnanakaw na yan. Kaya nung nag-surface yung tao na yan, yung Orly Gutesa na yan, wow, sabi ko, ganado na ako na parang nung nag-resign si Senator Ping, nawalan na naman ako ng sabi ko nung nangyayari. Ngayon, babalik daw, nabuhayan na naman ako. But what do you think of, kasi ano ho ang iyong palagay dito sa naging salaysay ni Sergeant Gutesa mula po dun sa nagsalita siya at nabuhayan kayo sa Senate hearing to the time na he did not seek help from the DOJ or the Senate for protection, to the time that we can't seem to find him or no one seems to be able to find him, to the time yesterday, sir, na sinabi ni former Congressman Defensor na nandun po siya sa Philippine Marines. Yeah, alam mo, nung nag-surface siya, di ba, nag-appear siya sa Senate hearing na resource person, yung mga sinabi niya, parang may mga totoo. The fact na they wanted his statement to be retracted, to have may trumabaho na na i-retract niya yung mga statement. So pagka merong ganon, ibig sabihin may nasabi siyang totoo doon, di ba? But hindi siguro lahat totoo yung mga sinabi niya. Kasi ako mismo nung tinitignan ko yung affidavit niya, yun din naman ang ko na marami rin akong question, pero meron akong nakita rin na mukhang totoo na sa sinabi niya. So, do you believe his statement? Ganun na lang po. Hindi, sabi ko nga, hindi lahat kapanipaniwala. No? So may portions na naniniwala kayo, may portions na hindi. Will you be able to tell me ano po yung inyong pinaniwalaan and ano po yung you're doubtful? Well, kasi meron siyang kasama dun sa sa grupo nila Saldico, sabi niya biniro ko nga si Tap Orly Tap, sabi niya, kulang pa yung sinabi mo. So meaning, hinihimay-himay ko, ano kaya yung nasabi niya na totoo? But parang ang lumalabas dito kasi marami raw pera na nung bago mag-eleksyon. Na yun naman lumalabas sa mga Kaya ako naniniwala naman nung sinabi ni Senator Ping na sundan lang natin yung ebidensya kung saan tayo dadalhin nito. Doon tayo at walang sacred cow. Ayun. Doon ako maniniwala na kasi ganun naman ang respeto mo kay Senator Ping pagdating sa ganito. When I asked you a while ago, Colonel Ariel, I said, sabi mo merong nagme-message sa inyo para suportahan si Gutesa. Yes. Sa po yun. Meron naman pong nagme-message sa inyo para tulungan hanapin si Gutesa. Doon po muna tayo dun sa support. Doon sa mga humingi ng suporta sa inyo para suportahan si Gutesa, ano po ang inyong naging tugon? Well, may nag-request sa akin, I don't want to mention names, may ilalabas sana sila na manifesto na nire-request nila ako na i-post ko ito doon sa manifesto of support for Sergeant Gutesa. Ang ko lang doon so I cannot kasi siyempre may mga may mga restrictions ba sa ko naintindihan naman nila kasi if I come out
na in support ba? Parang inadmit mo na kasama ka doon sa group na yan. And did you not want to be part of that group? Ganun mo ba yun? Not necessarily, no? But yun nga, ano ko ngayon lahat naman ng groups kinakausap ako. Okay. Surface. Sino ho ang tumawag, nag-text sa inyo para tulungan na hanapin si Sergeant Gutesa, sir? Yeah, si Senator Ping, kanina naman, nag-usap din kami ulit. Sabi niya, patulong na lang, no? Kung paano mo, alam ko malawak yung iyong network. And in fact, sabi ko, I'm working on it. I hope, sa akin lang, to put a closure sa nangyayari na to, he should really surface. Sa akin lang, Kasi I vouch nga, sabi ko, bumilib nga ako sa'yo, tapos ngayon nawawala ka, di pati ako para mong, di ba? Napaso. Colonel Ariel, meron ho ba kayong mga kilala ngayon na somehow nagbibigay po ng leads para matunton ninyo or malaman kung nasan si Sergeant Gutesa? Well, wala pa kasi yung contact ko rin, parang yung kwento rin ni Congressman Mike Defensor na hindi na niya mahagilap, no? So yun, nag-forward sa akin na mga messages, lahat, even mga conversation, hindi na rin nagbibigyan ng feedback. So meron kayong bridge sana in the past, pero ngayon, kahit ngayon, hindi mo na siya makausap. Wala ito pa. sanang connect mo kay Sergeant Gutesa. Yes. I yes, see. yeah. But ito pong connect nyo before, active. No, hindi. Siya raw yung naging instructor nitong Sergeant Gutesa when he took up his intelligence course, no? I see. Yun yung inyong nalapitan Yeah, yes. para pumunta kay Gutesa. Yeah. And so far, kahit siya wala po siyang kahit anong communication with Gutesa. Ang text niya sa akin for la patria, yung parang for the love of country, ganyan. I will try. How do, siguro, Colonel Ariel, how can we move forward with this? Because ang sabi po ni Senator Ping Lacson, once he is reappointed as Blue Ribbon Committee Chairman, they want to send a subpoena. However, the registered address of Sergeant Gutesa, basically he cannot be found. Yun ang pong sinasabi nila. Baka daw padala nila ng subpoena either to former Congressman Defensor or Senator Marcoleta. I know earlier you said that, was that an appeal to Sergeant Gutesa to surface and to show up, to put some closure dito po? Oh yes, kasi sa akin, I defer to Senator Ping nung sabi niya to put a closure on this. Kumbinsihin mo, sino man yung conduit o makakarating sa kanya para to put a closure on this. Meron pa ho kaya kayong ibang leads na inyong pwedeng tawagan para makausap si Sergeant Gutesa? Well, ano naman yan? Magkakilala din naman ho kayo lahat halos, yes, di ba? Yes. At alam mo, ang pinakamaganda nga yung mga kasama rin niya doon sa security detail ni Congressman Saldico Kasi naman sila, no? Kung patawag yun later on para mag-surface. Di ba sabi naman ni Congressman Mike, 190 yung security 90, detail niya. yeah. Dapat yun patawag na, pero ang dami naman nun. Ilan sa kanila ipatawag? Yeah. Do you believe that 90 ang security detail ni Congressman Zaldico? Well, I know of a congressman too. He has 72. Okay. Yeah, I had the chance ba na, sir, can you talk to my security detail? Alam mo, sa akin, maingat ako sa ganyan kasi I know na pag broken service yan, hindi ko man nila lahat, no? At iba naman yun nakapag-retire properly. Pag broken service, either nagkaroon sila ng kaso. Ayun ang nakakatakot, di ba? As a last question, Colonel Ariel, with that statement made by the former congressman na nandun po si Sergeant Gutesa sa Marines at pati yung pamilya ay pinoprotektahan ng Marines, what do you make of all this? Because while Sergeant Gutesa has testified and he is
retired Marine soldier. Does this affect, does this in any way put a stain to the Marines as a whole? You know what? Sa mga past exercises kasi, pag sinabi mo Marines, ano yan? Mabigat, di ba? Pag ginamit yung Marines, kahit papano, it gives credence to what they are up to. Ganun lang kasimple yan. Kung ini-involve mo yung Marines, ibig sabihin, pinapaalam mo sa taong bayan. Marines ang ano. Mabigat ito. Mabigat ito. Sa palagay niyo ho ba, sinadya ni Congressman Mike Defensor, yun, yung kanyang sinabi kagabi, to lend credence, as you mentioned a while ago? I don't want to pass judgment. Sabi ko nga, yun yung assessment ko. Personal ko yun. Okay. Yeah. Alright, so patuloy po ninyong susubukan na makapaghanap ng paraan para mahanap si Sergeant Gutesa? Yes. Yes. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros ay tinutulungan.